Hi everyone, welcome back for another Pi News update. Ito yung date and time ng recording natin today. And nag-decide akong mag-recording ng video natin para magbigay ng follow-through. Dito sa previous video na na-upload natin, yung title nito, Activate Your Pi Wallet with Bansa. Okay? New KYC method for our Pi Network community. Okay? So, nag-upload din tayo ng update sa ating TikTok account, okay? Yung TikTok account pala natin guys, same lang rin yung pangalan sa ating YouTube channel, Crypto Bayanihan Web3 Wallets, okay? So, kung ano yung pangalan ng YouTube channel natin, yun rin yung pangalan ng ating TikTok account, okay? So, ganito kasi yung nangyari, nag-post ako ng update dito sa TikTok, sharing the information na kapartner na ng Pi Network sa kanilang KYB or Know Your Business process yung Bansa, okay? So, ito yung video na shinare natin guys. Let's go ahead and click. Ayan. So, makikita nyo guys, ako mismo nagulat kasi the moment na pinost ko tong update na to regarding Pi Network partnership with the Bansa as a third party company or institution na tutulong sa Pi Network para ma-mitigate yung ongoing na pending completion ng KYC process, lalong-lalo na sa mga Pi users na nasa status sa tentative KYC. Ang daming mga tao yung nag-react, okay? So may ako rin mismo hindi ko ina-expect, biglang pag-upload ko nito in about after 48 hours nasa 10,000 plus na yung views. Sa akin, siguro sa ibang tao parang normal lang to, pero sa akin kasi nagulat ako dito kasi first time ko talagang mag-set up ng TikTok account, okay? So para sa kagaya ko na ilang video pa lang yung na-upload dito sa TikTok, nasa alam ko less than 10 pa lang, and nakakuha kagad ako, ayan real time yan, biglang may nag-follow na naman. From 0 to 70, from 0 talaga after about 2 to 3 weeks, tas ngayon 75. Dahil lang dito sa video na to, Let's go ahead and ang click. daming nag-react, Tingnan ko lang ano mangyayari. First time ko to. ang daming nag-comment. Okay, so basahin natin isa-isa yung mga sinabi nila kasi ang dami ko ring inputs na nakuha, okay? So simulan natin dito sa may bandang una, okay? So yung related sa tentative KYC yung ifo-focus natin guys, okay? Ayan, ito. Shout out to Don Mangyan. Maraming salamat sa inyong comment. Sabi niya dito, kapag na-discuss na rin naman natin to sa previous video natin na kapag halimbawa nasa tentative KYC process ka, pag pinili mo yung KYC with Bansa, kailangan mong bumili ng some amount of Pi, okay? So dito, meron tayong actual Pi user na naka-experience na ng Bansa KYC process, and most likely ginawa niya na to kaya siya nag-comment, and may bayad daw na 100 USD. So 100 USD guys, nasa around 5,000 Philippine pesos yan, okay? Ito, meron pang screenshot na na-provide si Marvin or MRVN G29. Shoutout rin po sa inyo. Ayan kitang-kita natin guys, tentative approval. Congratulations, you have passed the decentralized validation step of the special KYC in your region. More examinations are necessary before migration to mainnet. Okay. Okay. Ganito guys, yung sa aming dalawa ng asawa ko, ako hindi na ako dumaan sa part na to. Talagang pagka step 8, step 9, tapos mainnet. Pero yung sa situation ng asawa ko, naalala ko, dumaan siya dito, pero nag-email rin sa kanya or nag-prompt din sa kanya yung yung Pi app. Tapos ang pending ng asawa ko, naalala ko na, yung pending ng asawa ko, liveliness check lang. Tapos after nun, natapos niya na yung KYC process niya. Na-approve din siya sa mainnet.
So parehas kaming dalawa fully KYC'd na, fully verified na. Marami sa mga nababasa kong comments. Nung nakita ko to, nag-decide akong mag-report. Nakapag-contact na sila ng support portal, ang tagal na nilang naghintay, more than 2 to 3 months. I-share ko lang yung sa experience naming dalawang mag-asawa guys para lang hindi to siguradong fix pero kasi ito yung nangyari sa amin. Nung una talagang lumabas tong Pi Network, mga around the 2018 ba or 17. Basta yung unang nito, siguro mga after a year, basta yung bago-bago pa lang talaga, naka-umpisa na kaming mag-mine dito. And then after mga 2 years, parang ako na mismo yung nagsabi sa asawa ko, parang pampasikip lang tong hindi ko rin sigurado kung may kahihinatnan ba tong na to, itong cryptocurrency project na to. Kasi parang ang bagal nung pace niya. Yung confidence level ko parang hindi ko nakikita to sa mga holdings ko kagaya ng XLM, XRP, yan yung mga ganyan. Hedera, HBAR, Algorand. Kasi more on RWAs yung mga hold ko So pag kinumpara ko tong Pi Network sa mga holdings ko noon, parang siya, ang layo, parang hindi naman siya, para sa akin parang hindi ko naman siya dapat seryosohin i-hold ng matagal or yung mag-mine ako ng Pi ng matagal through my phone. So nag-decide ako noon na i-uninstall yung Pi, talagang in-uninstall ko siya, tinanggal ko. Tapos yung asawa ko, dahil sabi niya nag-uninstall ka na rin lang, di ako rin i-uninstall ko na lang rin yung Pi sa phone ko. Pero ang nangyari doon guys, dahil kasi ako normal na sa akin yung may contingency, yung halimbawa magde-decide ako ng mga ganung bagay. Ang ginawa ko doon, sinave ko pa rin yung passphrase ko. Basta lahat yung mobile number, yung Facebook na nakalink dito sa Pi account nung sinetup ko, email address, passphrase. Talagang kinip ko yan. Iparehas yung sa amin mag-asawa, tinago ko. So, ayan, lumipas na yung mga more than 3 years until napansin ko sa mga balita, sa mga articles. Ayan, may nagpa-follow na naman sa atin. Maya't maya, ang galing din nitong TikTok nakakaloko na. Kakaiba rin yung algorithm nitong TikTok. Ayun. Sabi ko, parang nabuhay bigla yung Pi Tapos umabot dun sa point na listed na siya sa Gate.io. Nung na-list talaga siya sa Gate.io, doon na ako gumalaw. Kasi yung Gate.io, confident naman ako dyan Kasi yan, yung MEXC tsaka Gate.io, ginagamit ko talaga yan. So the moment na na-list yung Pi doon sa Gate.io, nagdahan-dahan na ako mag-research uli sa Pi about Pi Network, and then until such time na ni-reinstall ko yung Pi wallet sa phone ko. Same cellphone ang ibig ko sabihin, same phone pa rin naman yung ginamit ko. Hindi ako nagbago ng phone. Ito rin yung same phone na gamit ko nung nag-uninstall ako ng Pi ever since. Nung first time na nag-install ako ng Pi, in-uninstall ko tapos ni-reinstall ko, ito pa rin yung phone na yun. Okay? So, and then may mga step yun Yung step 1, 2, 3, alam ko green yun Tapos yung kasunod, kinukompleto ko siya hanggang number 8. Pero kahit updated, nakalagay na dun sa profile ko na updated yung email address and phone number, email address, inulit ko pa rin siya. Kahit alam kong nakasave na siya dun and nakalagay naman na may check, inulit ko pa rin siya. Tapos, nagtuloy-tuloy lang ako dun sa pag-verify hanggang sa liveliness check, nag-submit ako ng ID, ayun, sinubmit ko lang siya as yung kagaya nung hinihingi niya. Tapos nag-accept ako ng terms and condition. Yung sa akin, naging okay naman. Tapos same process lang rin naman yung dinaanan ng asawa ko, except na dumaan siya ng tentative KYC. Pero ang ibig kong sabihin guys, hindi ko lang kasi alam kung bakit, hindi ko alam kung magme-make sense tong ko Kasi yung sa situation namin, hindi kami dire-diretsyong nag-mine ng Pi Hindi kaya may impact rin yung ewan ko lang kasi
kumbaga yung path lang na naputol yung pagmamay namin ng Pi, tapos bigla naming reinstall, tapos in-update namin all together lahat. Pagka reinstall namin, although alam namin existing pa yung account namin, na-retrieve namin through our same, kasi yung passphrase, di ba, naitago ko pa. So, na-retrieve ko talaga yung account namin parehas. So, wala, lahat ng Pi na naiwan namin bago i-uninstall, nandito pa. Kumbaga, kinontinue lang namin mag-mine. Okay? Baka pwede nyo i-try, yung sa asawa ko rin, iba yung ano niya, yung sa kanya, may bago yung phone niya. Dati kasi Vivo yung gamit niya, tapos nire-install niya ngayon sa Infinix na phone. Tapos dumaan siya ng tentative KYC. Hindi ko alam kung yung mga ganong factors ba may impact or may epekto sa tentative KYC. Ang ibig kong sabihin, pwede yung katulad ng sinabi ko kanina, i-try niyo i-update yung email address ninyo, yung phone number, ano pa ba? Email address, phone number, yung Facebook account, wag niyo nang galawin kasi nandoon na yun eh. Basta ang naalala ko, in-update ko talaga yung email ko and the phone number kahit naka-check siya dun sa profile ko. Okay? And then, kung ganyan pa rin yung tentative KYC mo, i-try mo kayang i-uninstall yung yung Pi app mo sa phone mo. Pero wag mo munang i-uninstall hangga't hindi mo nakukuha yung passphrase. Tapos i-reinstall mo yung Pi sa ibang phone. Tapos mariretrieve mo naman yan basta madali lang naman yun. Basta yung Facebook mo, siguraduhin mong nakalagin na dun sa bagong phone bago kang mag-reinstall nung Pi, ng Pi app dun sa another phone. Tapos make sure lang na hawak mo na yung passphrase. Kumbaga yung email mo, may access ka rin dun sa bagong phone na paglilipatan mo. Kumbaga out of the box troubleshooting lang. Kasi yun sa akin kasi ganun yung nangyari, wala namang iniisip ko nga baka kung yung ako yung nag-mine ng Pi ever since tapos hindi ako nag-uninstall, baka iniisip ko baka kung hindi ako nag-uninstall, although malaki naman yung mamamine kong Pi, baka naman hindi ako nakapasa ng KYC tapos ganun rin yung problema ngayon. So parang ganun lang iniisip ko. Kasi kapag binasa ko rin, binalikan ko rin basahin tong yung mga articles ng Pi Network regarding tentative KYC. Rin naman yun at yun rin naman kasi yung sinasabi nila yung wait lang guys alam ko na open ko yun ayan ito kasi binabasa ko to, ayan KYC tentative approval, what does it mean? The tentative KYC program, which does not apply to the majority of the network, requires additional verification check. Yung sa asawa ko nga na tentative KYC siya, tapos nag-prompt lang yung Pi account na pwede siyang mag-continue uli, pero liveliness check lang yung kulang niya. Nakapasa naman after. The reason for the selective tentative KYC program is to ensure the integrity of the network, cautiously allowing as many real human pioneers as possible to pass KYC, while catching and preventing as many fake and bot accounts as possible. Okay, not only that this is important for the network, but it's also fair for all human pioneers who have been honestly mining in their own accounts. Okay. Tapos yung additional steps may vary depending on the individual. Ayan. The duration of the tentative approval is case-to-case basis. Ayan. Okay. So, naka-lunch lang kasi ako guys, kaya ako nakapag-record, pero pabalik na ako. Disclaimer statement for our crypto bayanihan Web3 wallets. All the information on our website is published in good faith and for general information purposes only and not financial advice. Okay, I encourage everyone to always do their own research whenever engaging into the volatile world, okay, of cryptocurrency. Maraming salamat, and follow nyo na rin pala yung account natin guys sa TikTok. Maraming salamat. Para makita